Anonymous Pinoy Confessions. Ang teacher kong magpapare. Hello, I am 18 years old, female. There's this guy, over 25 years old. Hindi siya OJT. Bagong regular daily teacher sa amin. Huling subject. Pinakahuli sa schedule araw-araw. Palaging uwian na, madilim na ang paligid, tahimik na ang hallways, at ang bigat na ng katawan naming lahat. Pero pag siya ang teacher mo sa huli, hindi ka pwedeng mapagod. Laging alert, laging ready. Kasi isang maling tanong lang, lalo yung tanong na walang sense, pauulanan ka ng sarcasm. Hindi yung pangit lang na sarcasm ha, sharp, surgical, nakakababa ng moral. Kaya lahat, tahimik, walang bumuboses. Ako lang yata yung hindi natatakot. O baka, curious lang talaga ako. Matapang? Siguro. Pero sa totoo lang, gusto ko lang siyang intindihin. At siguro, gusto ko rin siyang kilalanin. Mataas ang tingin sa kanya. Sikat. Nagtuturo sa mga kilalang universidad. May pangalan. May respeto. Pero sa klase, hindi siya nagpapaka-star. Simple at humble lang siya. Matalino, mapanuri, may ibang klaseng karisma. Yung tipong hindi mo alam kung creepy o charismatic. At aaminin ko, ako ang unang nahulog. Dahil nakakaintriga siya, hindi siya pogi at aminado siya rito. Alam niya ang tanging asset niya lang ay ang utak niya. And honestly, not bad. Mas bilib na ako sa utak ngayon kaysa sa itsura. Lagi niyang nilalabas yung ilang piling mga estudyante tuwing gabi. Kapag may naglalambing ng gala, G siya palagi. Isa lang ang destinasyon, isang restaurant. Hindi ko nasasabihin kung saan. At hindi siya nanlilibre. Utang yun. Pero paminsan-minsan, sinasagot niya na yung kalahati. Hindi ko alam pero palagi niyang nababanggit na marami siyang pera. Naniniwala naman kami kasi minsan may patunay siya sa cellphone niya. Kung bakit niya kami sinasama doon, hindi ko rin sigurado. Parang test? Parang gusto niyang malaman kung anong buhay meron ng mga estudyante niya. Walang kaso dahil curious lang naman siya. At minsan naiisip ko, bakit kaya siya ganun? Ang haba ng pasensya, kumilala. Hanggang sa dumating ang Valentine's Day, hindi ko na kinaya. Nag-confess ako sa simpleng chat. Walang pasakalye, walang hint, diretso. Akala ko deadma, pero hindi. Nag-reply siya at doon na nagsimula ang lahat. Sa una, sa famous chat platform, Messenger, professional, casual. Pero habang tumatagal, may mga linya na kakaiba. Linya na tila ba'y bastos na. Hindi mo alam kung joke, kung banat, kung test. Hanggang siya na mismo ang nag-aya lumipat sa ibang chat app, yung mas private. Mas mabilis mag-delete para raw kung may mangyari, ligtas, isang swipe lang, burado lahat. Doon ko lalo siyang nakilala. Seryoso pa rin, pero marunong maglaro. Alam niya kung paano paikutin ang usapan, kung kailan magpapatawa. Kasi matalino siya. An attractive trait talaga sa kanya ay ang wit and humor niya. Pang Gen Z, pang bagets. Siya ang nagsusulong ng usapan, pero ako ang tumutok sa manibela. Minsan deadma, minsan biglang lalalim. Parang roller coaster, hindi ka mapapalagay sa bawat reply niya. Masaya? Oo. Ewan. At sa bawat message, parang may nakatago, laging may patibong. At minsan pa sa klase ay nabibitawan niya ang mga linyang, kung merong may gusto sa akin sa inyo rito sa klase, wag na. Magpapari ako. Pero kahit yun, parang invitation. Imbis na umatras ako, mas na-challenge pa ako. Alam kong mali, pero hindi ko na mapigilan. Hindi ko alam kung talaga bang may tension kami o kung ako lang ang umasa. Pero ramdam ko yung subtle shift sa tono niya. Yung oras ng reply, minsan mabilis, madalas kalkulado. Yung mga tanong niyang hindi na pang teacher. Yung pagiging interesado niya sa kwento ko kahit late na, kahit maikli lang. Naramdaman ko talagang hindi na ako basta regular na estudyante sa pananaw niya. Doon ko rin napagtantong law student pala siya sa isang sikat na universidad sa Pilipinas at may undergraduate degree rin sa psychology. Kaya siguro ang galing niyang maglaro ng isip. Hindi ko alam kung curious lang siya o kung may ibang dahilan kung bakit niya ako pinatulan sa usapan. Umabot ang mga usapan namin sa tila bastos na biruan, bastos na ayaan at kung minsan sa kabila ng pagiging estudyante niya, sumasanggi sa isip ko paano kung patulan ko ang gusto niyang mangyari na may mangyari sa amin. Umabot ito sa punto na nakilala niya na ang sex life ko. To be fair, I was abused as a child kaya maaga ako namulat sa ganitong mga bagay. Laking pasasalamat ko noon na hindi niya ako hinusgahan kundi pinakinggan lang.
Tuwing hindi bastos ang usapan, walang spark yung convo, walang excitement. Pero sa tuwing may maglight ng konting fire, nabubuhayan kami. Natila sabik na kami sa isa't isa. Pero hindi ako kailanman pumayag na gawin yun sa kanya. Dahil gusto ko, problemado ako. May mga tanong siya na nagpapahiwatig na gusto niya pero ni isa sa amin ay hindi nag-aya na totohanin. Na para bang naglalaro lang talaga kami ng mind games. Aaminin ko, sobra lang akong naiintriga sa ginagawa niyang ganun. Pero isang araw, sinabi niyang baka hindi na raw siya magpatuloy, magpare. Nagulat ako, syempre. Sabi niya, may malubha raw siyang sakit at doon ako natakot. Hindi sa sakit niya, kundi sa posibilidad. Bigla kong naisip, paano kung ako ang dahilan kung bakit bibitaw siya sa landas niya? Paano kung totoo lahat yun? May sakit ba talaga siya? Paano kung hindi siya magpapare? Magkakatuluyan pa kaya kami? At doon na ako bumitaw. Walang paalam, binlock ko siya. Tahimik, wala nang balikan. Dahil sakto rin namang tapos na ang school year sa kasagsagan nito at gumraduate na kaming lahat. Hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil alam ko na kung hindi ako lalayo, lulubog ako ng husto. At siya, hindi ko alam kung sinadya niyang sirain ang boundary o sinadya niyang hintayin akong kusang lumagpas. Kayo na bahala, kayo na ang humusga. Ako ba ang nagkamali o siya? Pero isang bagay lang sigurado ko ngayon, hindi ko na siya makakalimutan. Nosebleed. Hello, may random chika lang ako. Just call me Gail, 23 years old. At yung ex ko, si Sandro, 23 din. Nangyari sa amin ito 2 years ago na. Green flag si Sandro, may itsura, matangkad at may respeto. So long story short, nag-away kami noon ni Sandro, noong kami pa. Sa sobrang lala ng away namin, umabot sa point na hihiwalayan na niya ako. At syempre, ako bilang isang marupok na girly, hindi ko kayang iwan niya ako. May sakit kasi ako that time na bigla-biglang dumudugo yung ilong ko. At sa tuwing nangyayari yun, talagang alalang-alala siya sa akin. Sa sobrang panik ko dahil nakikipag-break siya, nag-isip ako ng paraan para hindi niya ako iwan. Nagkataong may dalaw ako noon at sa kalagitnaan ng pag-aaway namin, nasabi ko sa kanya na hindi ko na kaya at dumudugo na ang ilong ko. Pero alibay ko lang yun, hindi totoong dumudugo ang ilong ko. Para magmukhang totoo at kapani-paniwala, kumuha ako ng tissue tapos kinuskus ko yung tissue sa kipi ko. Nagkataong malakas ang regla ko noon kaya ang dami kong nakuhang dugo. Pagkatapos kong ipahid, sinaksak ko sa butas ng ilong ko yung tissue na may dugo para magmukhang inabsorb nito yung tagas ng dugo mula sa ilong ko. Pagkatapos ay nagpicture ako na may matching na luha-luha pa. Dahil doon, sobrang nag-alala si Sandro sa akin at nagsorry at hindi na nakipaghiwalay. Nagkaayos kami after noon dahil sa fake nosebleed ko. Pero after 5 months, naghiwalay din kami dahil merong third party. O diba, sobrang lakas maka best actress na sa laula at napakademonyo ko. Hanggang ngayon, natatawa ako sa kabaliwan ko. Merong us, pero hindi kami. Hi, I'm Chi, 14 years old, female. Okay, so ayun, hindi ko talaga in-expect na may mangyayaring ganito this school year ko. Typical grade 9 student lang ako and feeling ko normal lang ang lahat until dumating siya. Student teacher, 4th year college, graduating, maputi, matangkad, clean looking. Yung tipong tahimik pero ang lakas ng presence. Pagpasok niya sa first day, literal na parang lumiwanag yung classroom. Baka ako lang yun pero I swear, iba yung dating niya. And ayun na nga, tinamaan ako. One time sa corridor, nagkasalubong kami. Hindi ako prepared talaga, pero bigla ko na lang nasabi, "Sir, famous mo naman." Legit na pahinto siya, napakamot pa ata. Tapos ngumiti ng kaunti. Yung polite smile na may halong, "Ha? Bakit?" vibes. Sobrang nakakahiya pero at the same time, hindi ko pinagsisihan. After that encounter, inad ko siya sa Blue App. At ayun, dead air, complete silence, no response. Weeks na walang accept, akala ko hopeless case na. Pero isang gabi, biglang nagding sa notifs, "Your friend request has been accepted." Like, out of nowhere? Hindi ko alam kung coincidence or naalala niya yung sinabi ko sa corridor. Pero after that, parang nag-open yung pinto ng multiverse. Nag-periodical in 1 week break. Nag-post siya sa My Day niya. Puro notebooks, teacher mode siya. So nag-message ako bigla, "Sir, ano po score ko sa periodical?" Hindi ko alam bakit ko tinanong yun, pero nag-reply siya, candid pero professional. Naging mahaba yung usapan namin. Eventually, napunta kami sa kung ano-anong topic na hindi na school related. Hanggang umabot ng madaling araw. Usap lang, walang halong flirt. Kinabukasan, simula na. Onting banter,
onting asaran. Yung tipong hindi obvious, pero may something. Tapos na ang break at balik klase na ulit. Ewan ko ba, pero pagbalik namin after the break, iba na yung tingin ko sa kanya. Hindi na siya basta teacher na pogi, parang may connection na. Every time he calls my name sa recitation, parang ang bilis ng tibok ng puso ko. And minsan, nahuhuli ko siyang sumusulyap sa direksyon ko. Alam mo yung feeling na parang may secret kayong dalawa? Ganun. Yung late night chats, halos gabi-gabi na. Tuloy-tuloy yung chat, hindi nawawala kahit busy. Hindi kami nauubusan ng topic. Usap na parang kami, pero wala namang kami, of course. At bawal naman talaga, pero real talk, hindi na siya teacher-student dynamic. Dalawang tao na lang na sadyang komportable sa isa't isa. At sa wakas, the long-awaited meet up. After so many, ingat ka, kumain ka na, at good night, nag-meet kami outside class. Hindi bilang guro at estudyante, kundi dalawang kaluluwa na animoy, lagalag at hindi matahimik. Yung meet up, secret. Tahimik, thrill ka ba, combo. Hindi ko kailangan i-elaborate yung details, pero after that meet up, wala na, finish na. Yung boundaries na dating solid, naging blurred. Batuhan ng mga lihim na pangungusap sa titigan at simula nun, merong understanding na kami pero unspoken. Tipong us pero hindi kami. Hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kami. Close, may something, may thrill. Pero walang label, walang kami, hindi official. Merong tayo, the tahimik kind of tayo. At ito yung sikreto na hawak ko. Sikreto na hindi alam ng kahit na sino, maliban sa confession na to. At siya, si Sir MTH. Minsan talaga hindi mo mapipili kung kanino ka tatamaan. Facial cream. Hi, I'm 24, male. I just want to confess something that my soon-to-be wife, Andrea, does not know. Nagkakilala kami nung college. Napagtripan lang kami ng mga kaibigan namin. Hindi namin akalain na magugustuhan namin ng isa't isa. Naging kami dahil nag-confess sa akin si Andrea. Nagandahan din naman ako sa kanya at meron na rin akong feelings kaya naging kami. Madalas kami mag-hangout, magkasama lagi kahit saan at very intimate rin kami. Aminado ko na isa akong malibog na tao, kaya pag magkasama kami, pilit kong pinipigilan ang mga nais kong gawin kay Andrea. Pero isang araw, hindi ko na talaga kinaya. Nasa usual intimate situation kami, nagmi-makeout nung tinigasan ako, kaya in-excuse ko muna ang sarili ko para hindi ako mahiya sa kanya. Bago ko makarating sa CR, may nag-abot sa akin ng facial cream. Sa girlfriend ko raw kasi yun kaya dinala ko. Nung nasa CR na ako, habang nagsasalsal, ini-imagine ko ang mga pantasyang gusto kong gawin kay Andrea. Sa kalagitnaan ng pagpaparaos, napatingin ako sa bulsa ko, yung facial cream. Sa sobrang libog ko, pinuto ko sa loob ng bote ng facial cream at inalog ko ito para humalo. Lumabas ako sa CR at bumalik kay Andrea. Inabot ko sa kanya yung facial cream na hiniram ng kaibigan niya at nagpatuloy kami mag-usap at magyakapan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam yung ginawa ko sa facial cream niya at ginagawa ko pa rin yun minsan kapag nalilibugan ako. Bulbul. Hello, I am male, 19. Is it just me or everyone else also does this too? Every time na naboboard ako, pumupunta ako sa banyo, hindi para jumebs or maligo at hindi rin ang iniisip mo, kundi para bunutin ang bulbul ko. Nung una, na-curious ako kung ano bang pakiramdam and I wanted to try it out. Masakit siya sa una pero habang tumatagal, nawawala na rin yung sakit. Parang nung iniwan ka nung ex mo. Sa una lang, masakit. Sa totoo lang ang rewarding kasi nagmumukhang malinis ang singit ko. Sobrang smooth, parang pisngi ng baby. Plus the smell of masculine pubic hair hits different. Try mo rin kapag bored ka para hindi mukhang jungle ang singit mo na may nag-i-illegal logging. Perfect type. Hi, I am female, currently in grade 9. This story ay this school year lang nangyari. I have a secret crush sa PE teacher namin. One night, naisipan ko na i-stalk si sir sa Facebook. Pogi, moreno, matalino at may sense of humor siya. He is 39 years old. Nagulat ako the morning after ko siya i-stalk, nag-chat siya sa akin. Finollow niya rin ako sa Instagram account ko. And of course, inaccept ko yung follow request niya and we talked. Etong si sir may tinatagong libog pala. He asked me kung anong type ko sa lalaki. Then sinabi ko, moreno, matalino, and syempre, mabango. Tapos binalik ko sa kanya yung tanong at ang sagot niya, ako raw ang perfect type niya. Then the day na magpe-perform kami ng dance sa school, after the performance, nag-chat siya sa akin na pumunta raw ako sa faculty room.
at may ibibigay daw siya. Pagdating ko doon, nginitian niya ako and he handed me our activity papers. Habang inaabot niya yung papers, hinila niya ako at bigla akong hinalikan sa leeg and naglaplapan na kami sa faculty room na kaming dalawa lang ang tao. Matapos ng interaction na yun kay sir, napansin ng classmates ko na sobrang close kami ni sir kaya lumayo siya sa akin. And this month, delay pa rin ako. Anong dapat kong gawin? Nonchalant. Hi, I'm Kay. Let's call my now ex-boyfriend, A. A courted me before we got together. Hindi kami nagtagal. Mukhang maamo, mabait at inosente ang itsura ko. Palangiti, maingay, social butterfly at mabait ang tingin ng lahat sa akin. Minsan nga daw ay sobra na ang bait ko. Pag kailangan ako o ng tulong, palagi akong nandyan. Si A naman ay hindi masyadong social person. Ilan lang ang kaibigan niya pero he is nice naman. Matalino, big boy and protective. I love that about him. What I hated about A? He was emotionally unavailable and just invalidates what I feel. One time, I complained sa kanya about something na ayaw kong ginagastosan ako ng malaking pera. And A said, binilhan ka na nga ay ano pang pinuputok ng butsi mo dyan. I was shocked. Hindi ako makapaniwala na sarili kong boyfriend ay kaya akong sabihan ng ganun. Kapag may problema, sasabihin niya lang, hayaan mo na. Sobrang seloso rin niya na pati kaklase ko pinagseselosan. Hindi rin siya sumipot sa graduation ko kahit na sumipot ako sa graduation niya. I started hating A kahit kami pa. I wish talaga na maghiwalay na kami. Hindi ko to sinabi kahit kanino, not even to my closest friends, kahit ako ang yapper sa grupo. I used him for his money, hatid sundo and even for sex. Yes, for sex. Hindi siya magaling mag-pleasure sa akin kasi hindi naman ako nilalabasan sa kanya when we had sex. At hindi rin naman malaki yung espada niya. Mas malaki pa nga yung sa ex ko before. Pero kahit ganun, masarap pa rin yung sex namin. Tapos sa lahat ng dates namin, 80% siya ang gumastos. I was honestly happy kasi may living wallet ako at hindi ko kailangan gumastos. Fast forward, I found out na kinakausap niya ang ex niya ng patago sa akin. I was not hurt but I was mad. Hindi niya nirespeto yung relationship namin habang kinakausap niya yung ex niya. I admit I was mad. Pero natuwa rin ako. I found an easy way out para makipaghiwalay kay A. Hindi ko muna sinabi sa kanya na alam kong nag-uusap sila. But I started to find other guys. Kapag may pogi, otolingon, sabay ngiti. Naghahanap rin ako ng mga lalaki around me through my friends. Minsan nag-hangout ako with some guys without him knowing. May mga lalaki pa nga ako sa gallery ng phone ko at may listahan pa kung sino ang gusto kong sunod na jowain pagkatapos niya. Kapag hinahalikan niya ako, hahalik na lang ako pabalik kahit ayaw ko naman. Ang saya, sa totoo lang. Habang kami pa ni A, nagmo-move on na ako. Eventually, napagod ako sa kanya and broke up with him. Everyone knew A cheated on me with his ex. Ang saya tignan na sila ay may issue na kumakalat while ako humahanap lang dito ng lalaki. Ang alam lang nila ay naghihil lang ako and staying single. Tinry ni A makipagbalikan sa akin kasi mahal niya pa rin daw ako. Honestly, natuwa ako kasi hinahabol niya ako para makipagbalikan sa kanya. Pina-explain ko muna si A kung bakit niya kinausap yung ex niya habang kami. Curiosity got the better of me eh. Ang excuse ni A ay nagkamustahan lang daw sila. Siyempre hindi ako naniwala dahil wala siyang proof. Puro salita lang. Ang kulit niya at nagre-reply lang ako kapag kailangan. Minsan, nire-replyan ko after ng ilang oras kasi nakakainis. Eventually, hindi ako pumayag na magbalikan kami at hindi na kami nag-usap pa. A lot of my friends said na I deserved better at alam ng lahat na gago si A. Nakakatuwa at satisfying kasi wala silang alam. Minsan, nagkukunwari akong miss ko siya na parang hindi pa rin ako nakaka-move on. Nagpapaawa effect din ako minsan kasi natatawa ako sa reaksyon nila. Wala silang kaalam-alam at wala akong sinabihan kahit isa. It's fun and thrilling kasi kapag may nakaalam, patay ako nito. Ito na yata yung sinasabi nilang woman in a male-dominated field and sobrang satisfying. School. Hi, I'm 14 years old, female. This story happened last year when I was 13 years old. I was in grade 7 that time in a Catholic school. I met a guy, si Luke. Naging kami ni Luke for only a month pero para siya ang first love ko. Before naging kami, virgin pa ako na may pagka-horny. One random Sunday, inaya niya ako na makipagkita sa school. Maliit lang ang school namin. Nung una, nag-aalinlangan pa akong pumunta dahil kakagaling ko lang sa church. Tinanong ko siya kung bakit niya gustong makipagkita sa akin. He said na mimiss niya lang ako. Around 4:30 PM, nagkita kami sa school. Kaming dalawa lang ang tao doon and pumunta kami sa likod ng isang abandoned room. Nag-usap lang kami saglit until nakaramdam kami ng init.
Not gonna lie, nagiinit na rin ako noon dahil sa mga neck kisses niya. Kinis ko siya pabalik and after ko siyang ikis, inaya ko siya sa loob ng abandoned room. Nung nasa loob na kami, binijay ko si Luke e nag-decide kami na ipasok na sa loob. Nung naipasok na niya, medyo naiiyak ako sa sobrang sakit. Pero habang tumatagal, sa bawat bayo, mas lalong sumasarap. Natapos kami around 6:30 PM na. Dapat ay hanggang 5:30 lang kami. After 3 days, pinatawag ako ng teacher namin. Kinabahan ako noon kasi wala naman akong ginawang masama. Nung kinausap ako, dun ko nalaman na may CCTV pala doon and nahuli kami. After that incident, we got separated. After we got separated, day 1 pa lang ng paghihiwalay namin, nakipag-sex agad ako sa friend niya at doon ulit nangyari sa school. Hindi pa ako doon nag-stop. Nagpagalaw din ako sa mga closest friends at kakilala niya. And sa school yun lahat nangyari. Nag-stop lang ako nung nagsawa na ako. And ngayon, 11 na ang body count ko. I am not proud of it. Every part of me regrets all of the things I've done. Banana, ketchup. Hi, I'm Kin, 19, male. Second year college na. This story happened 6 years ago bago mag-pandemic. Grade 8 ako noon. Recess time to. Yung section namin sobrang close sa mga tindera sa kantin kasi halos lahat ng nanay ng kaklase ko, friends nila. Medyo malaki yung kantin. May 3 tables na 8 people per table ang kasya. Sa gitna ng mga tables, may ketchup at soy sauce bottles open for students. There's 3 of us na close. Me, Kat, and si Kart. Si Kat yung tipong bossy and mataray, pero crush ng maraming boys. But at the same time, marami rin ang naiinis sa kanya kasi nga sobrang bossy at mataray. One time sa sobrang pagka-bossy ni Kat, na bad trip na yung isa kong friend, si May. Gustong bumawi ni May kay Kat. Sakto may period si May that time at mahilig si Kat sa ketchup. Si Kat yung tipo na ginagawang sabaw sa kanin ng ketchup, as in halos maubos niya ang ketchup bottle sa isang kainan. And since pwede naming dalhin yung ketchup and soy sauce bottle sa room namin, before pa mag-break time, nagpaalam si May sa teacher namin para mag-CR. Pero dumiretso siya sa kantin at pasimpleng kinuha yung ketchup bottle papunta sa CR. Walang nakahalata kasi recess pa ng elementary at senior high school that time. Nilagyan ni May ng regla niya yung ketchup bottle at sadyang niluwagan yung takip ng squeeze bottle. Pagdating ng recess namin, pumunta na si Kat at Kart sa kantin at nag-order ng hot silog. Nagtaka ko kasi bantay sarado ni May yung ketchup bottle, hindi naman siya mahilig sa ketchup. After umupo nila Kat and Kart sa table, inabot ni May yung ketchup bottle kay Kat. Pag squeeze ni Kat sa bote, halos kalahati ng bote dumiretso sa hot silog niya. Hindi naman nagreklamo si Kat. Tuwang-tuwa pa nga siya kasi hindi na siya nahirapan mag-squeeze. After that, habang kumakain si Kat, biglang tumawa si May at sinabi yung iconic line na wala talagang makakatalo sa espadang duguan after ng matinding laban. Meanwhile, si Kat, todo enjoy pa sa ketchup niya na may halong pagkatao ni May. After school, nag-milk tea kami ni May at doon niya inamin sa akin yung ginawa niya kay Kat. 6 years ago na to, pero hanggang ngayon, every time sinasabi ng girlfriend ko na may period siya, instant flashback yung ginawa ni May kay Kat. Attempted. Hi, you can call me Kiana. This happened nung grade 6 ako. One random day, yung friend ko, si Hannah, pumasok ng maaga. Pumasok siya na mukhang worried. During that time, kaunti pa lang kami sa classroom since maaga pa at wala pa yung advisor namin. Biglang kinuha ni Hannah yung phone niya. Pinakita niya sa amin yung messages ng isang kaklase naming si James. Sabi sa text ni James na gusto niyang mag-suicide dahil malubhang apektado ang mental health niya. After that message, binlock na ni James si Hannah. And as the class president, I wanted to ask for help dahil sobrang natakot kami na baka totoo ang messages ni James. Hanggang sa dumami na kami sa classroom at kumalat na ang balita. Around 6:50 AM, wala pa rin si James sa klase. 7 AM ang usual start ng class namin. Lahat kami nag-iiyakan na. Then pinakita ko sa teacher namin yung messages ni James. At dali-daling pumunta sa office yung advisor namin para i-report. At this time, everyone was crying dahil sobrang worried for James. Kinontak ng school yung parents ni James at ang sabi nila okay lang daw siya. Pero pagpasok ni James the next day, may laslas siya sa kamay niya. Please always check on your friends. Ates, guilt. Hi, I'm 25, female. This is the stupidest and forbidden encounter when I was 22. May second cousin ako na 1 taon lang ang bata sa akin. Sobrang close kami. Close na close talaga. To the point na sa bahay namin siya natutulog at sa kwarto ko pa mismo. Isang beses, nag-aya si tita na uminom. Pumayag kami kasi minsan lang siya mag-aya at sagot pa niya lahat.
Hapon pa lang nagsimula na kami, pero natapos kami madaling araw na. Lasing na lasing sila, habang ako nahimasmasan na kasi dinadaya ko sila sa pag-inom. Sinabi ko sa kanila na dito na sa bahay matulog pero ayaw ni tita kaya ipinahatid ko siya. Si second cousin naman inalalayan ko papunta sa kwarto ko. Pagkalapag ko sa kanya sa kama, bigla niya akong hinila at niyakap. Wala akong masamang iniisip noon kasi lagi naman niya akong niyayakap. Pero habang tumatagal, pahigpit ng pahigpit ang yakap niya sa akin to the point na nararamdaman ko na ang matigas niyang alaga. Tinula ko siya pero hinila niya ako pabalik at hinalikan sa labi. Pinilit kong labanan pero sa sobrang sarap ng mga halik niya, napalambot ako. Bumaba ang mga halik niya sa leeg at boobs ko at pinahawak niya sa akin ang malaki at matigas niyang alaga. Doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. Sobrang tindi ng guilt na naramdaman ko pagkatapos noon. Pero imbis na itigil namin, itinuloy pa namin kahit alam naming mali. Nasundan pa yon, hindi lang isa, kundi maraming beses. Nagawa na ata namin lahat ng possession. Natigil lang yun noong ako naman ang nakitulog sa kanila. Inaya ko siya na mag-sex at ginawa namin ulit. Pagkatapos nun, nag-CR siya. Habang wala siya, nakita ko ang phone niya sa gilid ng kama. May notification na lumabas mula sa isang dating app. Out of curiosity, binuksan ko. At dun ko nakita ang pinakamalaking plot twist ng buhay ko. Ang profile niya sa app na yun ay may bio na looking for my long lost sister para sa ultimate family reunion fantasy. May mga chat pa siya sa ibang girls na tinutukoy niya bilang ate habang nagpa-plan ng meet-up. Tapos sa isa sa mga lumang conversation, may screenshot siya ng DNA test result from an ancestry app showing na hindi lang pala second cousins ang relasyon namin, kundi half-siblings kami from my dad's affair years ago na hindi namin alam. Putang ina, hindi ko alam anong mararamdaman ko. Nagpanik ako, tumakbo ko pa uwi nang walang paalam at hindi na bumalik. Nagkandasuka ako pagka-uwi ko sa tindi ng pandidiri ko. Matapos nun, hindi ko na siya pinansin sa sobrang hiya, guilty at pandidiri sa sarili ko. Inamin niya sa akin na hindi niya rin alam na half-siblings kami. Hanggang ngayon, humihingi pa rin siya ng tawad sa akin and sending messages like, "Ate, let's talk about it please." Talk about what? What's there to talk about? Pero hindi ko siya pinapansin dahil hindi ko siya kayang harapin matapos ng kababuyang ginawa namin. And ayaw ko nang magka-boyfriend sa tindi at sobrang traumatic ng revelation na to. Hindi ko alam kung may kaya pang tumanggap sa akin after this. Dahil to this day, ako mismo hindi ko magawang tanggapin ang sarili ko. The one I ghosted away. Hi, I'm Chris. Last year, I met this girl during our municipal festival dance competition. We practiced in the barangay gym since our clusters were combined. She was not the type to be sweet or clingy. She was a little mataray, smart, and carried herself differently. Our co-dancer used to tease us, and little by little, we became closer until we became MU. Honestly, torpe ako. I did not know how to make the first move or even what to say, so I just waited for her best friend signals before chatting her. One night before our blocking, we talked a lot. She told me she was moving to the city after the competition to live with her sister. That night, we also talked about LDR, and then we kissed. In that moment, I really felt we had the same feelings for each other. But after that, I ghosted her. I was not ready for an LDR setup, and I thought it was better to walk away than to risk something I was not prepared for. Now, I know she's happy with her boyfriend, who is also part of our cluster last year, and I respect that. Pero hanggang ngayon, I still catch myself thinking, what if I took the risk? What if I stayed? Truth is, I still love her to this day. Boso. Hi, I'm R. Gusto ko lang ikwento yung naging karanasan ko sa side ng papa ko. Grade 6 pa lang ako noon nung lumipat kami ng bahay. Sa side ng papa ko kami lumipat. Ang saya ko nung time na yun dahil makikita ko ulit ang mga pinsan ko. Mga ilang buwan kami doon. Habang naliligo ako, may nararamdaman akong mga matang nakatingin sa akin. Nung una, hindi ko pinansin. Pero sa kalagitnaan ng pagsasabon ko, napatingin ako sa pintuan. Nakita kong may butas doon. May nakita akong mga mata na nakatingin sa akin habang naliligo. Habang nakikipagtitigan ako, namukaan ko ang mga matang yun, ang lolo ko. Bigla siyang umalis nung nakatingin ako ng matagal. Sa sobrang takot at gulat ko na rin, hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Mahigit kalahating oras din ako nakatulala bago ko itinuloy yung pagligo ko. Sa susunod na araw, ganun ulit. Nakikita ko pa rin siyang nakasilip. Ang ginawa ko, nilalagyan ko ng tuwalya yung butas ng CR. Sa mga oras na yun, alam ko nang sinisilipan ako ng lolo ko at hindi ako makapagsumbong.
Hanggang sa dumating yung araw na pumunta ako sa bahay ng lolo ko para tawagin si Papa. Pero mamaya na raw at matulog muna kami. Fast forward, nagising akong masakit yung dibdib ko. Tapos nakita ko yung lolo ko na pinipisil yung boobs ko. Sa sobrang takot ko, hindi ako makagalaw hanggang sa bumaba yung kamay niya papunta sa private part ko. Pinipilit niyang ipasok yung daliri niya sa panty ko. Sa sobrang pandidiri, bumangon ako at nagkunwaring na alimpungatan. Hindi nagtagal, nagsumbong ako sa mama ko. Pero imbis na kampihan, sinabihan niya ako ng, "Tang-ina mo kasi, pumupunta ka pa ron." Natulala ako sa sinabi ni mama. Nagsumbong ako sa papa at tita ko pero parehas lang sila ng sinabi. Nakakalungkot na akala ko sila yung kakampi ko sa lahat. Akala ko paniniwalaan nila ako. Pero lahat sila nagalit lang sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit nangyari sa akin yun. Naalala ko pang sinabi ng lola ko na dahil daw sa pananamit ko kaya ako ginaganon. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung traumang binigay sa akin ng lolo ko. Sa tuwing napapanaginipan o naalala ko yun, gusto ko na lang magpakamatay. Waiting in vain. Dear Kuya, I hope this message finds you well. I just want to share something that has been on my mind and heart for quite some time. There's this woman that I really like, and a few years ago, I already confessed my feelings to her. She told me that she wasn't ready yet, and because of that, I chose to wait. It's been almost 3 years now, and we're still friends. Over time, I can see that there has been some progress between us, but I still find myself unsure about where things are truly headed. During this time, I've had other girls show interest in me, but I turned them down because my heart has remained with her. Waiting hasn't been a burden to me because I really do like her so much, but there are moments when I can't help but wonder if I'm making the right choice. Am I being patient and faithful, or am I just holding on to something uncertain? With this, I wanted to ask if you could give me some advice, guidance, or even just a different perspective. I know that love requires patience and understanding, but at the same time, I want to be wise in my decisions. Thank you for taking the time to read this. Any words you could share with me would mean a lot. Stranger Things. Hi, just call me Caesar, 18 years old, male. I'm currently a first year college student and gusto ko lang i-share yung story ko tungkol sa relationship namin ng classmate ko nung elementary hanggang ngayon. Noong grade 5, I had a crush named May at classmates kami noon. Gumagawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya and it actually worked. Nagchat-chat kami for almost 3 years para kaming magjowa. Pero syempre, mga bata pa kami noon. Walang kamalay-malay sa mga nararamdaman namin. Mutual understanding lang at hindi ko rin nagawang manligaw dahil alam kong hindi pa tama sa edad namin. Fast forward to grade 7, hindi ako natuwa sa balita. Nag-transfer siya, pero kahit ganun, consistent pa rin ang communication namin sa messenger. Hanggang sa isang beses, naaway ko siya. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung nagawa kong mali, pero hindi niya ako mapatawad. After that, binlock niya ako. Simula noon, wala na akong balita sa kanya for almost 6 years. Fast forward, college na, enrollment day noon. I honestly couldn't believe it when I saw her. Parang tumigil yung mundo ko. 6 years kaming walang usap at sa lahat ng panahon na yon, lagi kong iniisip kung magkikita pa ba kami o hindi na. Hindi ko ma-explain yung feelings ko. Halo-halo. Nahihiya ako kasi nag-flashback lahat ng memories namin. Sinubukan kong wag isipin kasi baka hindi naman kami same course. Pero sa team building, nakita ko ulit siya. Doon ko nalaman na magka-course nga kami. Shock talaga ako pero binaliwala ko. Baka hindi naman kami magiging classmates. And guess what? Classmates kami. As in, hindi ko alam anong gagawin ko. Then one time, nagbigay ng groupings yung prof namin para sa reporting. Pagtingin ko sa listahan, magka-group kami. Hindi ko maipaliwanag, parang tadhana na ang nagkukusang gumawa ng paraan para mag-cruise ang landas namin. Wala na akong choice, ako na ang unang lumapit at makipag-usap sa kanya. Nung kinausap ko siya, it felt like nothing happened. Parang nakalimutan na niya ang lahat. Para kaming strangers na nag-uusap for the first time. Pero deep inside, alam ko na naalala niya yun. Siguro she chose to keep it to herself. And ako, ganun din. Hindi mo talaga mababasa ang takbo ng panahon. Biruin mo, from thinking na never na kami ulit magkikita to becoming classmates and even groupmates. Tapos ngayon, girlfriend ko na si May. All along, nahihiya lang din pala siyang aminin na naaalala niya ako. And nahiya siya na hindi man lang niya ako binigyan ng explanation kung bakit niya ako ginost noon. But even then, masaya kami ngayon and we are planning our future together. I love you, May. Totoo nga, May, plano ang Diyos. Nagkagusto ako sa teacher kong magpapare.
Kung pinakinggan mo ang episode na ang teacher kong magpapare, alam mong ako ang bumitaw, ako ang nang-block, ako ang nagsabing tama na. Tulad mo, akala ko doon na nagwakas ang lahat. After I blocked him, I thought that was it. Curtains closed, end credits. Pero deep down, hindi. Hindi ko kinaya, hindi ko mapigilang hanapin siya. Parang may kulang, kakulangan na nais kong mapunan, kakulangan na ako ang may kagagawan. So I unblocked him. Kasagsagan ito ng pag-aayos ng toga at grad song practice. Imbis na magkaroon kami ng closure, bigla siyang naglaho. Naglaho na parang multo sa group chat. In-unfriend kaming lahat, nilak ang profile at isa-isa kaming binlock. Walang paliwanag, walang paalam. Tapos kaming lahat, tahimik. Walang sumubok mag-chat. Siguro kasi walang nakakaalam. Mga pangyayaring ako at siya lang ang may alam. Pero may hinala ako, baka sinusubaybayan pa rin kami nito. Guess what? Noong nakita niya naka-unblock na siya sa akin, siya naman ang gumanti ng block sa akin. Nag-iwan pa ako ng liham ng graduation, liham ng pasasalamat, liham para sa kanya, pahabol closure, baka sakaling magparamdam. Wala. Dead air. 2 linggo, naghintay ako. Kahit anumang sagot, pero tila ba'y nakalimot. Hanggang sa isang araw, boom! Nag-pop up sa phone ko. Tama ka na. Ha 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 ha. Para ko na kuryente. Literal. Exaggerated. Katawan ko walang ibang dumadaloy kundi lagaslas ng serotonin. Ganun ako kasabik. Ganun ako kadesperado maramdaman muli ang presensya niyang naglaho. Nag-usap ulit kami sa Telegram. Flashback. 3rd quarter ng grade 12. May 2 magkatropa na nagkagusto sa akin. Yung isa, varsity captain. May angas, may itsura. Hinahanga ang manlalaro sa school. Never ko siyang in-entertain. Wala eh. Hindi ko type. Pero mabait. Yung isa naman, chinito. Maputi, gwapo, matangos ang ilong at mabait. Pero pag magkasama sila ni Captain Ball, grabe sa kakulitan. Parang mga bata, nakawala sa palaruan. Di ko rin type dahil kahit sino pang lalaki ang ihain sa harap ko, isa lang ang gusto ko. Siya. Si you know who. Sa totoo lang, parang lagi niya akong pinagtutulakan kay Captain Ball na hindi ko naman matitipuhan. Lagi niyang tanong, gusto mo ba si Captain Ball? Sagot ko, hindi. Paulit-ulit. Parang gusto niyang marinig ang kumpirmasyon na kahit napapaligiran ako ng ibang options, walang iba, siya lang ang aking misyon. Sa totoo lang, hindi man kagwapuhan pero siya talaga ang kagustuhan. Sabi pa niya, kaya raw ako nagustuhan ng dalawa ay marahil sa hubog ng aking katawan. Nahulaan mo, yung puwet ko. Biglaan, walang pasintabi, na tila ba'y bugso ng damdamin. Maganda ka kasi, vocal, may utak, at ayun na nga, back to the ball game. Sa Telegram, balik usap kami. Mga bastos na banter, dirty jokes, parinig, testing the waters. Parang ping-pong pero mental, flirty, witty, chaotic. Akala ko may patutunguhan, akala ko may pupuntahan. Some were good, pero biglang, what if pumayag ako na isubo mo to? Feeling ko kasi magaling ka. What if wala akong kasama? Punta ka? Motel tayo? And I knew hindi siya bobo. Malinaw, klaro. Alam niya ang ginagawa niya. He was toying with me, testing how far I would go. Sinusubok hanggang saan ako susugal. Sinusubok ang pagkatao ko. Kung itataya ko ba ako, maramdaman lang siya. Pero ako, sumasabay. Magpapatalo ba ako? Anong gagawin natin sa motel? Magdadasal? Sagot ko. Sabay tawa, sabay kabog, sabay tanong sa sarili. Is this love or am I just addicted to chaos? And despite the humor, the thrill, the pull, I could not help it. Bigla kong napatanong, gusto mo ba ako? Paano kung oo? Sagot niya. Ganyan lang, paikot-ikot, paasa. Tanong ang sagot sa tanong, walang kahihinatnan. Kaya dumating ako sa puntong ako na mismo ang nagsabi. Kung gusto mo ang tao, malalaman mo agad. Kung hindi mo siya gusto, malalaman mo rin agad. Totoo, ramdam mo agad yun. Hindi mo kailangang kalkulahin. Pero sa kanya, everything felt like a game. A high-stakes guessing game. Until one day, bigla siyang nag-message. May sakit ako. Mag-aral ka ng mabuti. And just like that, just when I thought everything was about to become real, snap, biglang balik sa moral compass mode. Ibang tao, hindi parehong tao nung nag-iimbita sa akin sa motel. Walang biruan, walang lokohan, walang double meaning. Parang na-reset ulit at doon ako napuno. Ayoko nang maglaro. Hindi ko deserve ang tratong ganito.
Mas mabuti pang wag na tayong mag-usap muli. At ang sagot niya, mas mabuti pa nga. And that was it. Walang fireworks, walang closure. Just silence. Just me picking up the pieces of a connection that was never real to begin with. Ngayon, mas magaan na ang lahat. Mas magaan na walang siya at ako sa isang pangungusap.